Ayan, good morning. Time check tayo. Mag 7 o'clock in the morning na. Tapos na kami ni ate. Ako nakapaghugasan ng plato sa ate. Naglinisan ng mga pulbungan ng mga alaga, pupuan, tsaka nagpakain. Ngayon ay ipapainit na lang kami kasi ngayong umaga ay schedule ngayon ni ate. Ang nakuha naming oras ay 8 o'clock. Ngayon 8 o'clock in the morning. Schedule sa radiologist. Mammogram. So, bigay ni kami na punta, no? Nagawa naman na namin dati yun. Yung year 2021, 22. Basta dyan na year, matagal na. And may record na rin si ate kaso lang ibang hospital doon sa Balmed. Pero, ang result nun ay benign. So, sabi ng doktor parang nating to worry daw. Siyempre parang sabihin natin to worry, wala naman kasi pinapatake na medicine, walang ganon, wala lahat. Wala ding mga pinagbabawal sa kanya. So ngayon, ate nung time na yun, ang edad ay mga nasa 21 lang din. Oh, hindi, 19 or parang ganyan lang din edad niya. And sabi niya, ano lang naman daw yung bukol na yun. At hindi ko nga narinig. Sabi ni ate, sabi daw sa kanya kasi yung time din si ate is legal age na. So, nung kinausap siya, pwede naman kahit wala ako. Pero pinatawag pa rin naman ako. Although, nung pagdating ko, nagkausap na sila kasi nasa labas lang naman ako noon. And sabi ni ate, pwede po ba tawagin yung mama ko? Kasi yung naabutan ko is yun nga lang sabi ay, nothing to worry daw. Kasi, yun nga, benign yung cyst ni ate doon sa niya, sa didi. Pero ako, hindi pa rin ako talaga napapanatag kasi didi yan. Alam mo naman, di ba, pag sa mga didi ang iba kung saan na uuwi, parang ganyan. And mag-worry lang daw kami kung sa edad natin, mga nasa 40 plus na, mga ganyan, mga 30 to 40 plus. Kaya kailangan pa bang paabutin ng ganyang edad bago anuhin? Kasi syempre ayoko ng ganyan. Alam mo, as a nanay, magpapanik talaga tayo. Kahit paano, bukol yan eh. And medyo malaki na talaga siya nung time na yun. Pero, di ba, ang isip ko is yung tatalo talaga na sabi ng doktor natin to worry, walang dapat ganon. Kasi, hindi naman siya delikado. Siyempre, pinag-aralan ng doktor yun. Alam nila ang tama o mali. Pero ikaw nanay, dahil ikaw na napapraning ka sa mga nababalitaan mo lang gano'n. Alam mo yung mga breast cancer, simbako lang. Hindi ka talaga papalagay. Pero, umabot pa talaga kami sa matagal na panahon bago uli kami no? Kasi, hinayaan ko mo namin graduate si ate sa college. Kasi ayoko yung time na yun na pag magpa-check up ako sa ibang hospital, yung kunyari ipapa-opera namin, ayoko yung maano yung pag-aaral nga niya, yung ma-absent siya, matigil. Kasi yung time na yun si ate ay may ginugol, no? Yun nga yung asthma. Habol niya cum laude kasi nga, sa ate nun, consistent cleans lister. So, ngayon, tapos na si ate and working mode na siya, nasa gusto ko mapapanatag ako. Sabi ko, bago ka mag-take ng exam, gusto ko ngayong taon magawa natin lahat, makapag-take ka ng exam para sa professional mo. And gusto ko matanggal na rin yan. So, yun nga, nagpa-check up kami. And ang chinik ni doktora, syempre kinapa naman niya yan doon. Sabi niya, maliliit lang naman daw. Pero, ang alam ko talaga, nung una, malaki talaga yun. Meron talaga siyang malaki. And matigas siya pag sinasalat ni ate. Pag sinasalat din namin, ayoko nga siyang, hindi siya pwedeng idiin, diba? So, pero masasalat mo siya. Parang sa akin, parang laki na sabi niya. Meron daw siyang salat na medyo malaki, oo. Pero, hindi siya ganun kalaki naman para sa kay doktora and meron mga pino. So, di natin alam na kasi baka hindi talaga masyadong diniin ni doktora kasi sabi ni ate masakit na daw. So, sabi ni doktora, kung masakit yan, ibig sabihin, sige, bigyan ko kayo ng para mapa-ultrasound or yun nga, yung sabi kong mammogram ba yun. Pero kasi ultrasound ang pagkabanggit ni doktora eh. Kasi alam ko pag sinabing ultrasound sa tiyan talaga yun kasi ilang beses na ako na ganyan, di ba? Yung check up, panganganak, and nung na-opera din ako. So, since dahil ako ay nagkaroon din ako ng cyst, ovarian cyst, kaya parang ayaw ko matahimik. Gusto ko pa rin
mawala yun. Kasi sa akin sa ovary, so kay ate, diyan sa kanya sa nasa didi. And nasa pamilya pa namin. Ito ano to, totoo to, ha, genetics din yung cyst. So sa buong pamilya namin sa Villanueva, may mga ganyan kami sa tiya ko, meron siyang sa lalamunan, sa tatay ko sa likod, sa pamangkin ko sa dito, sa braso. Ako sa ovary, mga iba pa namin kamag-anak. Meron kasi mga, 'di ba, ang cyst naman is marami din namang uri ng cyst na totoo naman talaga na may cyst na alam mo yung parang siyang kusang nawawala o lumulubog. May tawag niyan eh. Sinabi din ng doktor kasi parang matagal-tagal na rin panahon na panood ko. And parang totoo siya kasi may cyst din ako dito sa gilid dito. Sa dito ko, di ko makita niya sa dito. Ano siya, dati nang umuwi kami ng Zamboanga, malaki talaga siya. So nung nagpa-massage kami doon, grabe pag hinilot ng babae, as in dinudurog niya. Tapos sabi ko, wag niyo po yung durugin ko, may nakapakapong bukol sa likod kasi hindi po yan lamig na sinasabi niyo. May cyst po ako dyan. Sabi niya, hindi. Ano to ma'am, lamig to ma'am. Kabisado ko to ma'am kasi ang hawak ko ma'am na mga minamassage ko is yung mga pulis, mga professional daw. Sabi ko, hindi naman po ako doon nag-ano kung professional yung mga hinahawakan niyo. Sa akin is may cyst ako. Huwag niyo po pakialaman kasi nasaktan ako. Sabi niya, hindi, lamig to. Akala mo lang. Alam mo, mas marunong pa siya sa akin. Nung time na yun, medyo malaki pa naman. Parang siyang, alam mo yung para siyang linta sa mga halaman na. Hindi yung linta na, talaga, yung parang isa yung parang malambot. Parang siyang gano'n na nakataob. Gano'n siya kalaki na ito sa likod ko. Kasi dinidiin niyo talaga. Tapos sabi ko, stop na po kasi ko na po kaya, masakit na po. And iniiwasan ko, malamas niya kasi baka kasi mamaya lala tuloy. Or ay talaga niya magtigil. Tapos sinabi ko, Edsel, sabi yung babae, ayaw niya akong tigilan hanggat di niya madurog kasi hangin daw yun. And mas marunong pa siya sa may katawan. So ayun, hindi nga talaga yun nadurog kasi hindi nga talaga madudurog yun. Tapos sabi kay Haiko, stop na lang po, huwag mo na ako massage sa likod kasi ayoko naman talaga magpamassage. Ito rin kasi si Edsel. Ang buong pamilya kami, pati mga anak namin, pinamasahin niya doon, hala. Tapos, ngayon ang nangyari, buti hindi siya na parang na-damage, no? So, mga ilang, doon pa rin siya, bukol pa siya, maumbok talaga siya, and visible na siya sa likod ko pag nakatagilid ako. And ngayon, nung mga ilang, parang siyang ganito, parang thumb na itinaob doon, parang ganyan. Tapos mga ilang taon na yata yun. Parang alam mo, unti-unti siyang, parang siyang lulubog lilito, parang ganun. Tapos ngayon, pag sinasalat ko, parang ugat na lang siya, masasalat kong ganyan na gumagalaw-galaw, parang ugat. Pero, dati dito talaga siya. So, inisip ko na lang, baka itong cyst na to, ayun yung katulad doon sa sinasabi ng doktor na, yung cyst na, kusa siyang natutunaw naman or siya tutunaw, yung nawawala, parang ganyan. So, sana, yun yung cyst na to. And ang sinabi din kay ate ay, ewan ko kung totoo, kasi sa akin kasi nagsabi, nung hindi pa ako nakapunta doon sa, hindi pa ako napatawag. Sinabi din naman daw siya ni doktora na yung cyst daw niya, ay hayaan na lang daw muna dahil hindi naman daw yung delikado and kusa daw yung malulusaw. Pero alam mo, hindi ganoon ang nangyari sa case ni ate. Dahil sa case ni ate, hindi siya nalusaw. Dumami pa siya lalo. Marami siya mga anak-anak. Yung pinong-pino na masasalat. And, although sa kabilang didi, may kabilang didi. And, sa kabila ay maliliit pa. Pero sa kabila, doon talaga yung pinaka may malaki and merong mga pino-pino. So, ngayon, yung sinalat pa rin ni doktora, ganoon pa rin nasasalat niya. Sabi, hindi naman daw masyadong malaki. Pero ang alam namin, doon sa record, malaki talaga siya. So, sana, lumiit nga siya, umimpis. Pero sabi niya, may sa Champino. So, malalaman na lang yan mamaya sa result. And, di ko alam kung kailan ang result mailabas. So, pag nailabas yung result, kami lang kukuha kasi si ate ay may pasok na. And, pag babalik ulit kami kay doktora Saturday na. Vacation leave. May 1 week silang vacation leave. Kung ma-opera man o kung anong mangyayari na desisyon ng doktora. So, kung wala pang pasok si Happy. And, tinanong pala namin si doktora kung ano ba yan, Dok, in case na hindi pa opera. Kasi sabi naman yung doktora na kung hindi naman kailangan operahan, hindi. So, sabi ko, kung gusto daw namin ko, kasi sabi kasi ni ate masakit na. So, kung anong result doon sa operahan siya, sabi ko, so ibig sabihin, Dok,
may possibility na hindi siya maoperahan. So, may gamot. Sabi niya, hindi, walang gamot. Wala pala talagang gamot. Kaya siguro doon sa kabila, walang resita na gamot, walang pinainom sa amin. Pero, ako kasi binabala ko, magbili kami ng alam mo yung Paragis. Yun. Dati pa kasi naka-screenshot na yun sa akin. And yun din yung turo kay ate sa mga niya. And parang wala namang yata masama doon kung susunod ka sa kasi herbal naman yun. Yung inaano ni Alex Gonzaga, yun yung pinagbalakan namin. Kasi ang naman doon ng mga ingredients niya or yung anong ba tawag nito? Yung mga kasama ni is moringa is malunggay and Paragis tsaka ano ba yung isa doon? Basta parang guyabano. So, lahat yung mga anti-cancer property, no? So, ngayon, mag-ano yung alaga namin. So, pagpaganyan na lang tayo para, patras tayo. Ayan. Stilay talaga masyado. Pagganyan, nakatimpla ka na? Magtitinapay na lang muna kami kasi yung ulam namin ay yung sabaw kagabi. Uy, bubbles. Ay, bubbles eh. Mag 360 na tayo. So, mag-update na lang ako ulit doon. So, hindi naman kami sure kung makakapag-video ako sa loob. And iwasan ko din mag-video. Grabe, agad salay talaga. Iwasan ko din mag-video sa loob na kasi nakakahiya din. Pero kung makakapahapyaw-hapyaw lang ako, gagawin ko. Pero, ito pa pala. Ito pa pala ang agad salay talaga. Mamaya na lang ulit ako mag-update siguro sa tricycle na lang. Ganyan. Ako pa rin yan. Kita. Ang talaga. Bakit kasi sa settings ng cellphone ko, no? Pag natapatan siya ng ilaw, ayun, nag-blend na naman siya sa pintuan. Yung buhok ko, blendable. Minsan, kahapon, bilad ako sa init, ang pula ng buhok, ang pula din ng mukha ko. Ayun, blend na naman sa pintuan. So, brown ako ngayon, taong kahoy ako ngayon. Saka yan ba ito? Uy, ang pula. Di ba pwede i-adjust sa settings? Ayun, ganun talaga siguro. Natawid pa sa likod ko. May nagaganap na mag-away. Ito, kapit tayo muna. Update tayo. Toasted bread. Top. Ang mo. Tsaka hupia. Ang hupia, sobrang nipis. Hindi ko kakaya pa dalawa tayo sa video. Hindi pa siya nakapag-ayos. Sige ko na. Good morning na naman. Nako. Di ba siya nag-aayos kasi? Noon ko ba yung video? Okay na on. Kung taga ko na pagsalamin ng minsan kasi dala ko ng daldal. Nakapost. Tapos hirap na akong balikan yung sinasabi ko. Yung lumang result at yung bago, ipapakita ko na ito, picturean ko. Pag dumating na yung result, mag-update ako ulit. Para kahit paano masubaybayan nyo rin. Para kung sinong yung may katulad kay atin, mayroong cyst. Kung anong mga proseso din ang gagawin. Sa iba na wala pang idea kung anong mga siyempre iba-iba naman siguro ang advice ng doktor. Pero ko lang din dito kung ano yung mga sinasabi sa kanya. Basta doon sa unang ospital, pero siya pa namin, sabi, wag mag-alala, kasi bata pa naman si ate. At benign. Hindi ko pa na-pronounce benign or benign, pero sabi naman ni doktora yung dito sa bago is benign. And yung hospital na pinagtsakapan namin dati is public. Ngayon, nasa private kami. Kasi doon sa public, alam mo naman, diba, pag nasa public tayo, ang pila, matindihan talaga kasi doon siyempre doon talaga lalapit. And parang nakakadala kasi yung punta namin dati sobrang aga, tapos nakakuha ng number si ate, mga 10 o'clock na siguro. And yung check up niya, mga ka na nun, alauna na no? Parang wala pa siyang tanghalian. Ganon kalala. So, hindi naman din masisisi kasi lahat naman tayo parang kung hanggat maaari doon talagang punta natin dahil siyempre makakatipid tayo. So, ngayon pala, ang pala namin,
check up namin, wala kaming binayaran kahapon kahit private yun. Dahil, ikaw nga mag-explain, te, kung anong meron ka. Ikaw nga mag-explain. Hindi, ikaw magsalita. Kasi siya nakaayos pa. May ano ako, sa work ko kasi regular na meron kaming MaxiCare. Tapos cover, tinanong namin kasi kung cover mo na yung hospital ng MaxiCare. Goods naman. So, kailangan lang siya ipa-approve lagi kapag gagamitin. Para wala kang babayaran o di naman kayo may less yung, yung payment natin. Ano siya. Hindi ko pa sure. Sabi naman kasi sa amin, pwede ko siya i-check through online. Hindi ko pa lang nagagawa. Magkano ang pundo doon sa ano? Thank you pala doon sa kumpanya na sa SM. Parang ganyan. So, ang laking tulong talaga sa mga empleyado pag may mga ganyang health card. Parang sana lahat ng kumpanya may mga health card talaga kasi magagamit. Kasi sa mga benefit. Oo, magagamit at magagamit. Sa papa niya naman niya meron ding health card. So, ang naman ng health card nila sa papa niya is 75,000. Parang kasama na ito sa mata, sa ngipin, at mga check-up, gano'n yung covered. Pag sa amin din, pero ang hindi lang covered kapag ano na, Operasyon. gamot. 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 Yung kunya pag bibili ka, walang marilis doon. So, malaking kabawasan talaga. And sa mammogram pala niya nagagawin, sinabi sa amin na, ay may ano pala, kung may card kayo ilakad nyo, ay na mababawas kasi ang halaga noon is 1,320. Parang ganyan, 1,320. So, nung nilakad ulit namin, sa isang araw lang yun, doon, babalik ulit ka doon sa may counter na yun, no? Ano, yung sabi kasi, hindi to siya mapi-free man, pero mas malaki ang males. Ang sa 1,300 na yun, ang magiging bayaran namin is 500 pesos na lang. Yan. Pero, kasi nung chinik nila na, breast pala, no? So, dalawang DDMatic, baka nga kasi 1K pa rin to. So, ang malis na baka 300 pesos na lang. Parang ganyan. Pero okay, parang goods pa rin yun. Kasi, na-free naman kami doon sa check-up na, kaya ba check-up doon sa 400 o 600? 600 na list. So, dahil nakalist kami kahapon, ayun, pinunta namin sa ukay-ukay. Nagkukay-ukay kami dahil need niya ng quote. So, nakatipid pa rin kahit paano. Hindi na kasi ako nagbibigay ng mga ganyan kasi sobrang init, sobrang mga aburido ka na. So, ito lang ngayon, an update namin ni ate kasi importante naman to dahil health naman tayo, dahil health is wealth. So, ano yun na lang natin. And, sana okay yung dinadasal namin ay okay yung lumabas sa ultrasound ni ate, hindi parang hindi ba delikado. Hindi naman lagi ang dinadasal natin kasi nakakatakot din. Sana gano'n na lang, pero kung ako kasi ang papipiliin, mas gusto ko talagang ipatanggal para mas panatag ako. Parang gano'n. Kasi, basta, hindi talaga ako, kaya siguro hindi ba siya, So, ano na lang na yun, na lang muna, kumain ka na kay meron na lang kaming, gusto, mahigit kalating oras na lang na meron kami, babaya pa kami, tricycle na lang kami. Papunta doon kasi kasulin ko. So, yun na lang muna, nakailang paalam na, nagtutunugan yung mga manok ng kapitbahay kasi nga maaga dito sa amin nga, di ba, parang bukid style siya. So, yun na lang muna, dasal na lang talaga kasi bilang nanay, alam mo yung magkakabat talaga. Ikaw na lang kinakapitan din. Kung talaga kasi si Itzel, parang bila lang, bungong nun eh. Ako lang talaga kasi ako kasi nakaranasan ganyan, nakuha din sa pamilya namin. So, kung ano't ano man, may tatanong pa pala ako doon kung ano't ano man, kung in case mapira si ate, kung pwede ba siya ilakad sa mga pwedeng ilakad. Kaya sana talaga. Para ka na malasakit ko dun. Oo, pero mga isipin ng malasakit, private kayo kasi hindi kayo tulog. Hindi kasi, siguro naman, alam din naman, no, marami din namang, parang katulad sa akin, na katulad tayong pera, pipilitin natin mag-private pa rin kasi mas doon, kasi mas mabilis ang proseso. Yung alam mo yung mabilis mo makuha kung anong gusto mo, parang gano'n yung alam, pera talaga. Diba? So, kasi aminin na natin sa public hospital, ang ganda talaga din doon, pero alam mo yung, dahil sa sobrang daming lumalapit, alam mo yung ang tagal din ng proseso. Kasi, pero yun naman talaga, lahat mailalakad mo. And, pag nagkataon, zero balance ka pa. Pero kung gusto mo talagang madalian, ayaw mo ng pila, magpo-private ka. Yun nga din ang kapalit. Pera din. So, bahala na kayo kung saan na lang kayo dyan, no? Pero ako hanggat maaari talaga pag sa operasyon, gusto ko talaga pa rin public hospital talaga kasi yun nga mga hindi naman sa
ano sa mga doktor kasi lahat naman yun magagaling inaral din. Pero alam mo yung kahit paano mailalakad mo, yung makalis ka. Sino bang hindi gusto yung wala kang mabayaran, di ba? Parang, kasi ako naranasan ko yan nung ako naman ospital, na ang laki-laki ng bill namin. So, parang half lang doon ang na parang na free, tapos buti yung kampanya nila sila nagbigay ng 50 ata. tas maliban pa yung sa Boreal kay Baby, nagbigay din yung kumpanya. So, parang, kung walang tulong galing sa kumpanya ni Itzel at wala ding yung katulad niyo yung mga malasakit, ano pa ba yung nila kanina sila sa mga kandidato, kung wala yun, paano na lang, di ba? Katulad sa amin na mahirap lang, nga talaga, di ba? So, piliin nyo pala yung hospital na ano. Ayoko siyang pangalanan, pero aware kayo, nasa Valenzuela kami, may hospital talaga sa Valenzuela, nababalita yan, piliin nyo yung hospital na yung tinatawag na palit ulo, at meron talaga. Meron yan sa dahil ilang beses na ang dami nagre-reklamo yan, kaya hindi kami doon. Piliin nyo talaga yung hospital na merong compassion sa mga pasyente na o sa mga taong lumalapit doon. Kasi doon sa hospital na yon, yung bileta sa TB, palit ulo talaga. Although patay na yung pasyente nila, no, hindi nila mailalabas hanggat Walang mabayad. yun. So, ang nangyari yung babae, yung complainant, naiwan siya doon. Kasi hinold talaga siya, nandoon siya sa harap ng guard. Wala daw siyang kain ni tubig, wala. Kasi hindi siya makalabas. Hold talaga ito. Hanggat wala silang dalang pera. Pinalabas yung bangkay, oo, nadala doon sa morgue na siya ang naiwan doon para may pambayad. Ganun kalala. May mga hospital talaga na walang compassion. Katulad doon, walang awa, walang sympathy sa tao. Parang ganun. So, pera-pera talaga. So, sana sa buong mundo, no, yung hospital na ganyan, bilang lang talaga sana. So, isa o dalawang hospital lang. Sana hindi talaga dumadami yung ganung pag-practice nila. Kasi, although nanigurado din sila kasi private hospital sila, nanigurado sa sakbayan. Pero grabe din naman yung ganyan. Piliin na lang tayo mga mahirap. Diyos ko po, kaya nga sabi ko, mas gusto ko private o public hospital kasi yun nga sa proseso, pero yun nga lang din, ang hirap din talaga doon sa sobrang doon tayo lahat bagsak. Doon lahat, halos ng tao lumalapit. Ang haba ng proseso bago ka maasikaso kasi first come first serve nga, di ba? May mga number yan. Ngayon, mahuli ka talaga. Doon sa amin, sobrang aga namin, pero yung palang iba, mas may madaling araw pa doon, nakapag-ready na, nakakuha na ng number. Ganun yun. Kahit anong aga mo, ang iba doon mas porsigido pa sa'yo. Diba? Ganun yun. So, paunahan, pasipagan talaga, at tiyaga talaga. So, pag ako papipiliin, mas gusto ko pa rin yung public kasi ang daming benepisyo pa makukuha. Yun nga lang, kailangan magtiyaga ka, magsipag ka, magsipag ka magproseso, agahan mo. Ganun na yun. Ngayon, kung may pera-pera ka, private ka. Kasi doon, madali mo lahat makuha. Madali ka wala masyadong pita. Ganun. Pero same yung galing ng mga doktor. Same lang yan sila kasi lahat naman inaaral naman yan. Ma-update muna kami, malapit na ako matapos si ate, oh. Matagal pa. Kapag-update mo may mukha na tong, dalagang Pilipina yun. Kasi ngayon wala pa siyang ayos, wala pa siyang kila. Ako kasi nagkila na ako dahil, eto, yun na talaga ako maliligo nito. Hindi naman yung gano'n. Hindi ka pwede. Ligo ka. Ano ba dito? Ito naman So, di sa kami nagpapasya, nag-ukay-ukay pa kami kahapon. So, yun na lang muna. Bye-bye. Mamaya kami. Di ko lang makagawin. Bye-bye. Bagong ampon naman to. Kita nyo? Bagong ampon na naman to. Kita nyo? Bye-bye. Kasi, diba? Duling to siya. Medyo siya. Close eye. Pag katagalan yung titig, gumaganyan yung eyeball niya. Nagdidikit niya parang siya. Bye-bye. Gapo-gapo yan. Ako naman ang nakakakita nito. Nakita ko doon nakasandal, parang lasing doon. Tapos naawa ko kasi sobrang dungis. Akala ko talaga dungis. Ano yung pala? Mark niya. Tapos nakasandal siya. Alam mo yung parang lasing na nakasandal sa ganyan buyod, bulog siya. Tapos pagbalik namin, yung mata ko talaga nakapagnitan sa kanya. Sabi ko, pagbalik, pag nandyan pa rin yan. Alam mo yung mga ganyan ko laging flu. Ay ko, papakuha ko. Pagbalik na, akala ko wala na siya. Lumipat pala ng pwesto. Ay, sabi ko kay ate, dalian niyo. May kuting ako nakita doon. Balikan niyo. Bahala na lang kung magagad-sit. Pagbalik na doon, wala na to. Naghahagilap na makain. Kinabukasan pa uli. Nakita niya pag uwi niya galing trabaho. Nandoon. Nakasulyap daw sa kanya. Nag-ay na kami. Isip siguro niya, di ba ako yung pinapahanap niya ng mama mo kagabi? Ayan. Ang bundat ng tiyan. Lumiliit-liit na nga, pero mas malaki pa yan. Malaki, das matigas. Ano to, nakapurga na to ha. Nakapurga. Sige, pagdating niya sa bahay,
Gabi yun siya dinala ni ate. Pagkagabi na yun, pagkatapos niya kayong pinurga kaagad namin kasi may pampurga pa ng mga tira. So, imbis mag-igit siya para maipupo niya yung Tinubol. bulati. Tinubol tuloy siya. Kaya, ewan ko. Okay, siya napaliguan natin. Tumukha lang talaga siya malungis. And boy pala siya. Ayan. So, yung pusa namin ngayon ay nasa 21. Dati, 30 plus yun. Ngayon, 21 na lang sila. So, Ito yung pinaka yun yung pinakalas na sana na happy ampon. naman to si happy naman ko. Tawid-tawid din to ng highway daw, sabi ni Happy, hindi marunong naawa siya. Nilagay ni happy sa bag. Inuwi. Ayan, ang taba na ngayon. Laki na niya. Tapos, Lalaki din. Laki din. Kasi ito, yung pinakabunso na sa mga naampon. Welcome to the family. Ano to? Oreo. And Tapos, ano ba talaga po ito? Oreo, tsaka si Kringles. Hindi Pero naman binibinyagan kong maiki. Kabibi nga sa akin eh. Tissuy ito, may choro. Diba? Ayan, 21 cuts na lang kami. Baba na. Baba kami nakasilip pa dito. Uy, magbabay na nga muna tayo. Hirap na naman ang update ko ng babay. Hindi pa pala si Orange. Ayan na may orange kasi kami dyan sa... Diba? Sa iba kong video. Nag-anohan sila. O ngayon, kita nyo na naman. Huli cam na naman. Ito kasi masyado itong silaw sa babay na muna bago kami mga kagat dito. Kali bago bawa. Problema na naman yun. Babay na, bye. Update ako ulit mamaya pag nasa tricycle na kami.